Apo. Okay, kapatid. So, anong masasabi mo, kapatid, ngayong nasagot namin yung ibang objections mo? Ayun po, naniwanagan po ako sa mga, kasi dati kasi parang hindi ako seryoso sa sa paglilingkod ko dati. Mhm. Ngayon Yes. bro, babalik ka na ba? Opo. Oh, amen! Praise the Lord. So, sa Thanks pagka be to bumalik God. ka uli, nagkumpisal ka, Opo. Ayan na. Okay. So, isang mapagpalang gabi sa iyo, Bro Aris. Pakilala ka muna, bro. Full name, taga saan ka at anong kinabibilangan mo ngayon? Ako po si Aris Montes, taga Antipolo po. Dati po Katoliko sa Don Bosco Parish. Sacristan for 8 years at ngayon po ay born again Christian. Naging born again Christian, no? So, Opo, saang particular na lugar yung simbahan mo, bro? Sa Sa po, Antipolo po. Likod po ng Antipolo. malapit po sa Transfiguration. Okay. So, nais lang naming malaman, bro, kung bakit ninais mo na yung sinabi mo sa aking malaman ang katotohanan or yung kaligtasan, bakit ano ba ang nakita mo sa relihiyon mo ngayon na parang nagdududa ka? Ano ba ang ang likod sa katotohanan ito, bro? Kasi po may time po na pag nagtatanong po ako sa pastor namin, medyo lihis po siya sa pag natanong ko po na, Pastor, ano po yung true church? Always i-answer na, huwag ka pong mag-focus sa church, kundi mag-focus ka sa relasyon mo sa Lord. Okay, so in other words, Parang lagi siyang nimilihis. Yes, bro. Go ahead. Po, lagi po siya lumilihis. Tsaka po yung mga paliwanag niya po is parang medyo hindi po siya parang hindi po siya direct. Okay. So, bago natin ipagpatuloy yung about dyan, bro, ano ka dati bilang Katoliko at bakit ka na paanib sa samahang iyan? Pwede mo pakikwento muna sa amin, bro. Dati po akong scholar sa Don Bosco Tondo, then naging sacristan po. Una po naging choir, tapos naging lector, tapos naging sacristan po. Then dumating po yung pandemic na 2020 na as in down po ako. Then talagang talaga po, nagsuffer talaga ako ng financial talaga. Then may nakilala pong usang born again. Then sabi niya, tutulungan niya ako na makabangon po ulit. Yun po. Tapos, nung una okay naman po, then nung parang nagkakaroon na ako ng curious na ito ba talaga yung totoong tinayo ng ating Panginoon na iglesia. Okay, maraming salamat. So, yung family background mo naman, bro, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano yung dati mong yung pamilya mo, ano yung paniniwala at pananampalataya ng pamilya mo, bro? Bali yung mama ko po, dati po siya devoted po siya sa Black Nazarene sa Quiapo po. Then yung father ko po, ayun po. Father ko po, dati siyang born again na ano po siya kay mama, na naakay po siya. Okay. Dating born again din yung papa mo? Opo. Pero di po siya nagpatuloy. Parang ang nangyari po, nagpa-convert po siya sa Catholic po. Yung papa mo ang naakay sa Katolik dahil sa mama mo? Opo. Okay. So, nasaan ang yung mga magulang mo, bro? Wala na po sila, patay na po. Bali, uli na po ako. Dito po sa Antipolo po. Bali, nag-rent lang po. Nagre-rent ka lang. So, how about your siblings, bro? Meron pa or meron naman? Actually po, apat po kami. Bali, yung dalawa po nasa Tondo, yung isa po nasa Taguig. So, iwa-iwalay na po kami kasi may mga pamilya. Okay. Then, sa pagkakaalam mo, yung mga kapatid mo, ano naman ang paniniwala at pananampalataya nila? Buo ba silang Katoliko or nalipat din sa ibang Sila po sila po yung Catholic. Sila po as of now Catholic pa rin po sila. Then ako lang po yung nalihis. Okay. Dahil nga po marami po akong nakilala na invite.
So at least Tapos at na ano least po ako sabihin. Opo. okay, at least nakwento mo sa amin yung kahit papaano yung pinanggalingan mo at ng iyong pamilya, no. So dito na tayo sa sa pagkalipat mo, no, na sabi mo nga ay ikaw ay naakay dahil sa dumating sa buhay mo na nawalan ka ng pera, ganon, no? Then may tumulong sa iyo. Opo. Mm, Kasi pandemic po kasi that time, talagang lahat po ng tao talaga nag-worry talaga, hindi makalabas. Marami pong walang trabaho that time. Pero hindi ba sabi mo sa pagiging Katoliko mo, ikaw ay naging active sa choir, naging active sa lector, and then naging sakristan ka pa. Paano mo, pwede mo bang kwentuhan mo na kami kung paano mo kabilis na iwanan ang service na yun dahil lang sa perang na naitulong sa iyo? Hindi mo ba naisip yung kahalagahan ng dati mong pinagsisilbihan na simbahan? Naisip ko naman din po yun. Kaya lang po kasi that time po talaga, magulong-magulo po talaga isip ko. Kasi nga po, pandemic po, wala po akong trabaho that time. Talagang, ang dami pong gumugulo sa isip ko that time. Sabi ko, paano ako nito? Sabi ko, malayo ako sa mga kapatid ko, hindi man ako makapunta kasi talagang pandemic po that time. Then sabi ko, Lord, ano ba kung gusto mong, sabi ko, mangyari na baka po talagang, ginaguide ako ni Lord na mapunta sa born again. Oo. Tapos yun po, parang hindi ko na naisip na dati akong ganito, dati ako sa Catholic Church po. Okay, sa pagiging Talaga born pong again magulo mo, po isip ko. Sa pagiging born again mo, bro, ano bang nakita mo sa born again na nasabi mo na ito ay samahan na nakita mo na mayroon talagang Kristo or wala? Alin sa dalawa yung nakita mo sa pagiging born again mo? Nandun ba talaga ang Kristo or wala? Nandun naman po, may pagkakaisa naman po. Kaya lang po, ang hinahanap ko po kasi yung talagang salvation po talaga. Yung salvation. Okay. So, tinanong mo na ba Okay yung naman po. salvation na yan dun sa Yung pastor tunay mo? na salvation po. Opo, Tinanong yung mo na tunay na ba? salvation po. Kasi Mm-mm. iniisip ko rin po na mayroon po tayong judgment palang araw na hindi natin alam kung saan tayo pupunta pag namatay. Yes. So, tinanong mo ba ang pastor mo about sa salvation? Ano ang sagot ng pastor mo sa iyo? Ang salvation daw po is through your relationship to God. Malalim na relasyon sa Panginoon. Without the church, relation lang. Opo. So, binigyan ka ba niya ng idea ano ba ang ibig sabihin ng relasyon? Ayun po, yung relationship po kay God na tungkol sa mga pagsunod. Kailangan sinusunod natin yung mga command ng Lord. Yes, so Yung isa po dun yung ibig mong sabihin, bro, binigyan ka niya ng paliwanag na relasyon na kinakailangan without the church, yun ba? Opo. So relation lang, wala ng simbahan. Opo. So tinanong mo ba siya, bro, kung ano ang tawag sa inyong simbahan? Ito ba ay simbahan or hindi? Sabi niya po is it is not blessed city is not a church, is a relationship with God. Okay, so Yun yun po ang yung lagi paliwanag nilang niya sa sinasabi. iyo. Okay, so yan ang paliwanag niya sa Opo. iyo, no? Okay, so bigyan mo na kita ng idea dyan, ha? Yung salitang relasyon, yung relation, ay nagmula yan sa wikang Latin na religare. Meaning niyan, religare, re means again, ligare Again. means to bind back. So yan ang pinagmula ng salitang relation, to bind back to God. Kaya nga relation. Okay? So, para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kailangan kang maibalik sa Kanya sa pamamagitan ng church. Kasi, logically, kung babasahin mo sa Bible, ang church ay ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ito ang hindi ipinaunawa sa iyo ng pastor, no, na aniban mo. Babasahin ko sa iyo ang mamaya
hihingi din tayo ng tulong ng mga kasamahan ko dito. Marami kami dito para mapuno ka ng kaalaman, no? So, paunahan kita na ang relasyon na walang simbahan ay walang katuturan, no? Kasi when we say relation, kinakailangan nasa simbahan ka ng Diyos. Kasi ang simbahan ng Diyos o yung church, yun ang kanyang katawan. So paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos kung wala ka sa kanyang katawan? Okay, no? So ito ang mababasa natin sa Kolosas, no? Saan ba uwi? Okay, Kolosas 1:18, no? Ito ang sabi ni Apostol na Pablo, kapatid, no, para makita mo, no? Ipapakita ko sa yung talata ng Biblia. Ito ang sabi niya. Sabi ni San Pablo, siya ang ulo ng iglesia. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang ulo ng iglesia. Iglesia means church, di ba? Na kanyang katawan. Yes. So, kung sasabihin ng pastor mo ngayon na ang relasyon lang ang kinakailangan, hindi ang simbahan, wala sa lohika ang kanyang paliwanag sa iyo, kapatid, kasi ang katawan, yun yung iglesia. Dahil ang ulo, ang ating Panginoong Jesucristo. So, magkakaroon ka lang ng relasyon sa Diyos kung nasa iglesia ka niya, yung kanyang katawan. Nakuha mo ba yung simpleng sagot natin, kapatid? Opo. About sa relation mo sa Diyos? Kasi isa pa, kapatid, kung babasahin natin ang Efesos 5:23, ang tinubos ng ating Panginoong Jesucristo, ang iglesia na kanyang katawan at hindi ang relasyon mo sa kanya. Basahin natin, ha. Ang kanyang tinubos, actually ito ang kanyang, sa Gawa 28:20, ito ang tinubos ng kanyang dugo, ang kanyang iglesia, no? Sa Acts 28:20, ito ang 20:28, no? Baliktad, Gawa 20:28, ito ang kanyang tinubos, ang kanyang simbahan or iglesia, no? Ito ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ibig sabihin, may tagapangalaga na obispo at hindi pastor lang, kapatid. Okay? Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang dugo. So ang binili pala ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia at hindi ang tinatawag na relasyon mo lang na wala ang simbahan. No, wala yan sa Biblia. At kung didirekta pa natin itong mga pamamahayag ni San Pablo, halimbawa sa Efesos 5:23, ang iglesia na ito ang kanyang babalikan at ililigtas. Kasi ito ang hinahanap mo, di ba, ang salvation? Opo. Okay, so ito ang sinabi ni San Pablo sa 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Jesucristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So binasa na natin kaganina na ang katawan ay siyang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, na wika ni San Pablo dito, tagapagligtas ang ulo ng kanyang iglesia na siyang katawan. So, yung relasyon na sinasabi ng pastor mo na walang simbahan ay walang kaligtasan yan. In which yan ang hinahanap mo, di ba, ang salvation? Yes po. So, therefore, enable for you to be saved, you need to have a relation through His church. Kaya napaka-importante na mayroong isang simbahan na magpapakilala sa iyo kung ano ang tamang relasyon mo sa Diyos. Dahil ang katawan nga, siya ang ulo ng kanyang iglesia. Hindi man pwede, bro, na mahiwalay ang ulo sa katawan. Ang resulta niyan, parang manananggal ang ating Panginoong Jesucristo, puro ulo, walang katawan. Kasi ang sabi ng pastor mo, walang iglesia, sa Bible, yung iglesia, yun yung kanyang katawan. Kung ulo ang Panginoong Jesucristo, iglesia ang nalilito po. Yes, bro. Kaya nga po nalilito po kasi nalilito ako sa mga sagot ni pastor. Yes, no? At tinanong mo kung sino ang founder ng Born Again. Bro Jando, nandiyan ka na ba, Bro Jando?
Bro JD? So wala pa ating isang kapatid nito, no? So Bro Angel. Bro Angel? Yes, bro. Yes, bro. Yes, bro. Kausapin mo muna ang ating kapatid, bro, at hahanapin ko muna yung reference kung sino ang founder ng Born Again, kasi ang sagot ng pastor kasi nila si Jesus daw. So tingnan natin kung si Jesus ba talaga ang founder ng nasabing samahan, bro. Baka may mga tanong ka muna sa kanya, bro, at bigyan mo rin siya ng paliwanag, bro Angel. Sige po, no? Good evening po, brother. Ano po yung pangalan niyo, brother? Aris po. Aris, Brother yan. Aris. Oo. Alam mo, usually yung mga galing sa ibang religion, galing sa ibang sekta, yung mga nagsusuri, tinatawag ni Lord pabalik. Usually ganun na nangyayari. Nagsusuri, hindi sila kasi fanatic sa mga ngaral. Tandaan mo, kapatid, oo, yun ang nagiging problema sa mga tao kasi pag nagiging fanatic ka sa mga ngaral na hindi ka naman fanatic sa katotohanan. Nagets mo? Kasi nangyari, marami ngayon, kung ano sasabihin ni pastor o ni Brother Eli o ng INC, kung ano sasabihin ng ministro, yun ang ano. So, kapag hindi ka nagsusuri, may danger dyan. At tandaan po natin, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, dahil sabi mo, naghahanap ka ng salvation, kapag nagkamali ka ng interpretation ng Biblia, impyerno ka dyan. Naniniwala ka doon? Yun nga po yung kinakatakutan ko po. Yes. Napakadelikado kapag nagkamali ang nag-interpret. Ngayon, umpisan ko lang doon sa foundation kasi kung katala-talata, pwede mong ibigay doon sa pastor yan at pwede niyang imali yan ng interpretation. Ngayon, mag-focus tayo doon sa pinaka-importante, no? Una, ang kapag ba ang si Jesus ang founder, totoo 'yun ang totoo, tama o hindi? Ano po? Kailangan kapag ba ang founder ay si Jesus, ito ba ay totoo o hindi sa isang samahan? Totoo po. Totoo po. Na kay Jesus ba ang kaligtasan o wala? Na kay Jesus po. Amen. Yan. So, binabasa ba sa iyo, ipabasa mo nga isang ano lang, Bro Junri, yung Mateo 16:18 18 to Sige, bro. 19, no? Sabi niya, ano sinabi niya diyan? Okay, basahin natin ang Matthew 16:18 to 19, no? Kasi ito kasi ang fundamentals kung saan nagtayo ang Panginoong Jesucristo ng simbahan, at ito ang ating mababasa. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So meron talagang simbahan. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipan na iglaban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Unang tanong ko ngayon, brother, binabasa ba yan sa iyo ng born again? Hindi. Ano po, tinanong ko po kay pastor yan, tapos ang sabi po ni pastor, wag daw pong mag-focus sa church. Mag-focus daw po sa relasyon sa Diyos. Ang tanong, may binanggit na tinayong iglesia si Jesus o wala? Iglesia. Diyan sa talatang yan. Meron po. Itatayo ko ang aking iglesia. Yun ang nakakatakot doon. Ang sabi ni pastor, sabi nila biblical sila. Ano sabi niya? Hindi na mahalaga ang tinayo ni Jesus. Sino paniniwalaan natin ngayon? Si Jesus o si pastor? Doon pa lang medyo delikado na yung interpretation niya, bro. Opo. At yung iglesia niyan, tandaan mo kapatid, yun nga ililigtas niya. At sa Book of Revelation, ito ay delikado. Kung wala ka sa loob niyan. Eto, bibigyan kita ng matindi rito sa paghuhukom na to, no? Kung wala ka sa iglesia. Opo. Napakadelikado ng mga ginagawa ng mga born again na misinterpret. Kaya hindi nila pwede mag-focus sa mga ganyan talata. Why? Wala sila sa loob eh. At ang matindi diyan, sabi nga ni Bro Junior kanina, ang iglesia ang liligtas niya. Eto pa, paghukom pinakahuli ng Biblia. Hindi babasahin sa inyo 'to.
dahil wala sila rito. Bro, Junre, pakibasa nga sa Pahayag chapter 22, bro. Okay. Pahayag. Chapter Apocalypse 22. 22, chapter, Yung pinakahuli na to halos ha. verse 16, bro. 16. Mm. Ito ang ating mababasa. Paghuhukom na yan, wala kayo sa loob niyan, mga born again. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatutuo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang magniningning na tala sa umaga, at ang espiritu ang kasintahang babae ang Okay na yan. nagsasabi. Medyo ano na yan. Okay. Malalim na yan. Yung sa 16, tanong bro, may binanggit na iglesia o relasyon lang? Meron pong iglesia. That's exactly the reason. Yun ang malaking kawalan ninyo. Nasa loob kayo niyan o wala? Wala po. May kaligtasan o wala? Di ko po masasabi, pero ang sabi po kasi nasa loob ng iglesia. Paghuhukom yan bro. Opo. Ngayon, pag-isipan mo, Jesus founded the church. Saan ngayon yung iglesia niyan? Saan ngayon yan? Panahon ngayon. Alam mo, hindi. Malalim pa. Alam mo, hindi. Kung nasan na ngayon yan. Sa ngayon po, nag-ano po ako, nagdadalawang isip po ako. Ayan na. Diba? And At saka, Bro Angel. that's God's works of, yan ang tinatawag, God's works in a mysterious way. Kasi naghahanap ka ng katotohanan. Binigay ka rito para maibigay yung katotohanan ayon mismo sa Biblia. Hindi galing sa amin po ito. Binasaan ka namin, napakalinaw nun. Sabi mo sa tinanong kita, kapag ba tinatag ang iglesia ni Jesus, totoo? Sabi mo, yes. Jesus founded the church. Ibinigay niya kay Apostol Pedro yung susi. Even yung susing yan. Kanino ipinasa ngayon ng mga, even yung susi. Sabi niya, bibigay ko sa yung susi. Kanino pinasa yung susi ni Apostol Pedro ngayon sa panahon na to? Sa mga obispo. Alam mo, hindi. Hindi. Alam Yung po din yung mga obispo. Yes. Okay, alam mo pala ngayon mga obispo. Saang obispo yon? Simbahan po ng Katolik. Yun. Ikaw na sumagot, bro. Nasa loob kayo no, no? Hindi. O wala? Nasa labas po. Jesus built his Nasa church, labas brother. Jesus built his church. Ang problema kasi Yes, sa ating mga lingkod ako, lay minister, choir, ngayon nagsasakristan dito sa Japan, ang lector, commentator, kanina nag-commentator ako. Bro, ang problema sa atin kasi sa mga Katoliko, karamihan, hindi nag-aaral. Uma-attend lang, pero hindi nag-aaral. Tama, hindi? Tama po. At saka, Bro Angel, Yes, bro. yes, Pag-isipan Kasi- mo yan, bro. yes, sabi ng pastor niya, makinig lang sa mga pastor, no, wag na sa iglesia. Pero kapatid, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, no, ayon mismo sa banal na espiritu, bro, no, ito ang ating mababasa. Revelations 2:7. Actually, maraming talata nito, no, pero isa to sa nasabing talata na ang sabi nito, ang may pakinig, ibig sabihin, tayong mga tao ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga saan, bro? Sa Bro mga Aris? iglesia. Saan daw tayo makinig? Sa mga iglesia. Sinasabi Sa ng mga iglesia. sino ang nagsabi Iglesia. sa iglesia? Ang Espiritu. espiritu, no? So makinig tayo sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia, hindi kung sa sinong pastor lang. At sinagot mo na nga rin mismo kaganina, kapatid, na ang pinagkalooban ng tinatawag na susi, no, yung pinagkalooban ng tinatawag na susi ay ang mga obispo. Kaya nga sabi kaganina, kung babasahin natin balikan ang 20:28 ng nasabing aklat, no, ng Gawa, ang pinili ng mga espiritu ang pinili ng Espiritu Santo na magturo sa kawan ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang simbahan, ay mga obispo, no? Ingatan ninyo ang inyong sarili
at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo, no? Ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Ang trabaho nila upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Tanong, So- may obispo ba sa inyo, brother? May Brother obispo ba Ari? sa pinanggalingan mo, Bro Ares? May obispo ba? Wala. Meron po. Meron kayong obispo. Sa Sinong pinanggalingan obispo? ko. Ha? Saan po ba? Sa ano po? Sa G12 po ba? O yung Born pinanggalingan Again mo, po ba? yung pinanggalingan mong born again ngayon, may ngayon, obispo doon? Miyembro pa rin Meron siya, po. bro. Miyembro Meron siya. pang bishop. Meron kayong bishop. Yung bishop, di ba, pari o hindi? Ano po siya? Bishop po siya. Parang pinakamataas po sa pastor. Sino pinaka- nag-ordain sa kanya para maging bishop daw? Hindi ko po alam kay Bishop Oriel eh. Okay, Bishop sino din pala pang tawag. kasunod? Kasi sa, yes, Sino pang kasunod nun? Oo, sige, bro. sa ano kasi bro, sa Biblia, ang bishop bro, mga pari, no? Basahin ko sa iyo ha, na ang mga tinawag na maglingkod ay mga pari, no? Sa Roma, o sa unang Pedro 2:9, ang tinawag ng Panginoong Jesucristo na magpahayag ng kanyang kahangahangang gawa. By the way, Ate Edna, pwede paki-co-host si Bro Wendell, Ate Edna, para makatulong. Ito ang sinabi, kapatid, no, ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, no? Lahing pinili, no? Kaganina nabasa natin ang pinili, mga obispo. Grupo ng maharlikang pari. So mga pari palang obispo. Isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kahangahangang kaliwanagan, no? At kung titingnan pa natin ang ibang talata ng Biblia, halimbawa dito sa pahayag, no, sino ba ang naghahari sa sangkakristyanuhan na tinawag ng Diyos, no? Sa 5:10 ng pahayag, ito ang sinabi ni Apostol na Juan. Si Apostol na Juan ang nagsabi nito, bro. Ginawa mo silang isang lahi. Ginawa mo sila lahi at maharlikang pari na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y magkahari sa lupa. So, ang relihiyong ito na pinanggalingan mo, kapatid, na pinamamahalaan ng mga pare, ang literal na mababasa natin sa Biblia na tinawag ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, magpahayag sa Kanyang mga kahangahangang ginawa. Actually, si San Pablo isang pari, no? Kung babasahin mo yan sa Roma 15:16, si San Pablo ay isang pari. Kaya kung may nagpapakilala sa iyong pari na isang born again, tapos hindi naman pari, ay, may nagpapakilalang obispo na hindi naman pari, peke yan. Kapatid. Self-proclaim yun. Self-proclaim. At sinabi yan mismo ni Apostol na San Pablo, no, na may mga nagkukunwaring apostol pero yun pala ay hindi, no? Sa ikalawang Tesalonica ba yun o Corinto? Wait, tingnan natin ha. 11:13 hanggang 15. Ito ang sinabi, kapatid ni Apostol na San Pablo, no? Mga nagpapanggap na apostol, mga obispo, pero hindi pala. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol. Ay, uso na pala yan dati, kapatid. Nagpapakilalang obispo, mga apostol. Kasi ang mga obispo, mga apostol yan, no? Pero uso na pala yan dati, mga bulaang apostol. Mga mangdarayang manggagawa na nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Bakit nasabi niya yan? Kasi hindi sila pari eh. Apostol kuno sila pero hindi sila pari. Kita mo, ang mga pahayag nila sa iyo hindi kinakailangan ng simbahan, in which ang mga tunay na apostol na itinalaga ng Espiritu Santo ay tagapangalaga ng simbahan, di ba? Gawa 20:28, itinilaga ko kayo mga obispo upang pakanin niyo ang iglesia ng Panginoon. Then sila nagpakilalang obispo, tapos hindi pala naniniwala sa iglesia kasi relasyon lang. Kaya sabi ni San Pablo dito sa ikalawang Korinto 11:13,
sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nagpapanggap o nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Kasi obispo daw sila, pakilala nila sa iyo, obispo, pero hindi sila mga pari. So, mga bulaang apostol din, kapatid. Opo. And by the way, no, nakita ko na dito kaganina dahil pinaano ko muna sa ating kapatid kasi tiningnan natin yung reference, no. Itong pagka-born again nila, bro, ay hango ito sa pakikipag-usap ng ating Panginoong Jesucristo kay Nicodemo, na kung saan sinabi ng Panginoong Jesucristo, you must be born again. No, sinabi kasi niyan sa John 3:5 na you must Yan be po born yung again. talatang lagi nagamit. Yes, pero hindi po yun Yan po simbahan. yung ginagamit na talaga. Ito ang ating mababasa sa ChatGPT, no? Sabi dito, Yung, ito ang tanong ko, who founded the born again Christian? So ito ang sagot. The term born again Christian generally refers to individuals who have undergone a spiritual rebirth. Ayun pala. So ito ay isang experience ng bawat individuals, bro. No, ang pagiging born again does not mean founded by Christ or a church founded by Christ. Ito ay isang experience ng bawat individual through spiritual rebirth. Kaya nga itong sabi ko sa iyo kaganin na hindi yan nangangahulugan na dahil born again, kinakailangang umanib ka sa isang born again na samahan. Hindi ganon. Dahil lahat ng Katoliko nagiging born again din through baptism. Kasi yun ang diwa ng born again is to be baptized. You must to be baptized in order for you to be born again. No? So sabi ko nga ganina sa iyo, ito ay isang experience ng isang taong nasa ilalim ng pamumuno ng isang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So dito sa baba, the concept of being born again has been a central theme in Christian theology for centuries. However, the modern evangelical movement, which emphasized the personal conversion and a born again experience, sabi ko sa'yo, di ba, experience, yes po. gain prominence in the 20th century through various figures and movements. So 20th century lang, bro, kamakailan lang. No? When it's challenging to attribute the founding of born again Christianity to a single individual. Hindi sinabing Panginoong Jesucristo ang nagtayo. Notable figures, yung mga notable figures, yung mga sikat na mga kilalang tao who have contributed to its prominence, including evangelical leaders such as Billy Graham. Ito sila yung mga taong nagpasiunan yan. Chuck Colson, and various Pentecostal and charismatic leaders. No, so sabi dito sa baba, these leaders and movements have emphasized the importance of a personal relationship with Jesus Christ. Yun yung paliwanag nila sa'yo. And the experience of being born again as a central tenet of Christian faith. Okay? So hindi mo siya matatawag na isang relihiyon o religion. No? Kasi experience ng isang mananampalataya sa Diyos through pagbabago sa buhay or through baptism. Bro John Riti, idagdag natin. Yes, bro, Angel. Yung pang ano kasi nila, no? Unless a man be born again. Hindi yan tinutuloy sa baba. Tandaan mo, kapatid, sa Matthew 16:18-20, I will build my church. Church. Ito, requirements yan when you enter into the church. Hindi siya church. Requirements yan, your faith. Sabi ng simbahan, that's initial. Sacrament of baptism, sacraments yan, kapatid. Requirements mo yan to enter into the church. And at the same time, yun ang maboborn again ka, pero nasa loob ng church. Kaya nga, I will build my church. Ituloy natin, bro, yung ano niya, yung sa English natin, John 3:3 muna, hanggang 3 muna, tapos tuloy, hindi nila binabasa sa babayan. Okay, sige. John So, 3:3 muna. John 3:3 muna, ito ang ating mababasa, no? Oy, hindi pala yan Bible, ito. So, ito ang ating mababasa. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Tapos, sandali lang,
Okay. Tanong, yung bang binabasa niya, tinutuloy niya sa 4 and 5 o hindi? Hindi po. Oh, Yan po yung hindi binabasa mo ni alam Pastor. yung 4 and 5, hindi mo alam ang 4 and 5 niyan, tama o hindi? Tama po. See, kulang. 'Di ba sabi ko kanina, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, saan ka pupunta? Impyerno. Impyerno. Alam mo 'yan. Naghahanap ka ng salvation. Basahin mo Yes sa po. 4 ngayon at 5, kapatid. Pag Okay. tinuloy So mo 'yan. ito ang ating mababasa. Nicodemus said unto him, How can a man be born again when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Nung sabi ni Jesus, I will build my church. Itong paliwanag yun, church ba yan o initial na sacrament of baptism? Church po. Hindi, itong sa John 3:5 na yan. Born again na church ba yan? O ano lang, na isang initial requirements ritual na bautismo lang? Kasi with water and spirit yan, ha? Water and spirit. Hindi siya mismong pasasanib ka lang sa tao tapos at sabihin niya sa iyo born again ka na. Walang ganon. Mayroon siyang water and spirit and that's the baptism. Tanong, ang church bath baptism pareho? Pareho lang po. No. Ang ibig natin sabihin, sabi ni Jesus, I will build my church. Nga po. And then, ang sinabi niyang, unless a man be born again, sabi niya rito. Ang tanong, saan siya, yung ibig sabihin niyan, ng simbahan diyan, kaya water and spirit, ang ibig sabihin niyan, binyag. Tama, hindi? Binyag po ba? Oo. Yes, Water binyag, and kapatid. spirit, anong pinag-ano sa'yo? Anong ginawa sa'yo nang inano ka sa tubig? Binyag ba yun o hindi? Binyag po. Oh, yan yun. Binasa sa'yo yan o hindi? Hindi, di ba? Hindi po. Oh, Kasi ang see? paliwanag po kasi ni Pastor, si Jesus Christ po kasi nabaptize ng malaki na siguro mga 30 years old. Si Jesus Christ. Tanong, ikaw ba si Jesus? Tanong, ibig sabihin ba wala kang binibigyan ng below 30 years old? Wala po. Mga 12 years old. Oh, And natawag akala ko ba si Jesus nga 30? Ang tanong, yung mga dapat binyagan, anong dapat edad ayon sa Biblia? Edad? Kasi sa amin po kasi hindi po kami nagbibinyag ng baby. Kumbaga, mga 12 pataas okay na po. Yes. Ang tanong, ayon sa Biblia, ano sabi ni Pastor, kailan dapat binyagan? May edad ba o wala? Sinasabi po ni Pastor. Yan po, yung may edad po, mga nasa tamang edad na po. Yung Saan nakakatanggap mababasa po, sa Biblia na nasa tamang edad? Yan po, hindi ko alam sa kanya. Okay, kapatid, bro. Invento yun. Yan ang problema doon. Yes, sige, may babasahin ako sa kanya, Bro Angel, no? Pagdating sa binyag. Ito, kapatid, basahin ko sa iyo ito. Ito ay pahayag ni Apostol na Pablo, no? Ito, ipinangaral to ni San Pablo, bro, kapatid na Mores, no? Sa mga taga-Korinto, ito ang kanyang wika, bro, no? Tatanungin kita about dito, Sabihin ko sa ito, sa gayon, nabautismuhan ang lahat, sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. So, sa tingin mo dito, bro, dahil lahat, itong mga tagasunod ni Moises, kasama dito ang bata o hindi? Sama po. Lahat. Oh, so meron pa lang nabautismuhan na bata? Opo. Oh, kasi mali yung pastor mo. Baptism yan, bro. Hindi yan iglesia. Kaya nga, ito pa yung matindi rito, bro. Una, sa iglesia sabi mo wala kayo sa loob. Wala ka rin kayong pare. Ito matindi dito. Doon sa pahayag sinabi, anuin mo yung mga talata, itanong mo sa kanya yan kung siya yun, no? Bro, iano nga natin sa mismong panahon ngayon to, ito na, sa atin na ngayon, tingnan natin, pastor ba o pare, yung mga maghahari. Bro, sa pahayag nga ito, nasa Book of Revelation na tayo. Pahayag chapter 5 verse 10, bro. Binasa natin ito kagaya na, Bro Angel. Pag-ibalikan natin ulit pagbasa. No? So, pahayag 5:10.
Ito yung mga pinili ng Diyos na maghahari, kapatid, no? Sana ma-apply mo ito kasi dito ka pa naman ang galing. Sabi dito, ginawa mo silang isang lahing maharlika at mga pari, no? Mga pari sila na itinalaga upang maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Sa grupo mo, kapatid, may pari o wala? Pastor lang po, tsaka obispo. Anong sabi dyan? Pare o pastor? Pare. Tapos ang masaklap, kung sino ang nasa Biblia, Katoliko o kayo? Katolik. Pare pinag-uusapan na binasa natin Apo, sa Biblia niyo Katoliko. yan. Sinong may pare sa pastor born again o sa Katoliko? May pare at Katoliko. obispo. So Katolik. mag-isip-isip ka bro, kung sino ang biblical ngayon? At pagdating doon sa salvation, kapatid, no? Sige kasi Oo. ganito yan, no? Paano ba natin masisiguro ang salvation? Si Panginoong Jesucristo, may tanong siya sa mga tao noon, no? At ito nga ang naging katanungan ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ito, mababasa natin sa San Mateo, kapatid, no? Ito ang wika natin Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Mabuti. Iisa lang ang mabuti. Sabi dito, ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, ibig sabihin yung salvation, Apo, No? sumunod. sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Alam mo ba ano yung unang kautusan ng Diyos? Ano po? Siyempre, hanapin mo ang kanyang, Bigyan ang pinakaunang utos niya, yung hanapin mo ang kanyang kaharian, di ba? At yan, mababasa mo yan sa 6:33 ng Mateo. Kung babasahin natin ang Mateo 6:33, no, sa ang salita ng Diyos na Biblia, ito ang ating mababasa. Pero marami ang nakakita at nakakilala sa no. Tama ba to? Kaya mabilis naglakad. Bayan, no. Wait, hindi ito ang Marcos pala to. Mateo 6:33. No, ito ang pinakaunang utos ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid, no. Kaya unahin niyo, sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya unahin niyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niya. Anong kaharian niyang, kapatid? Kaharian may pari o wala? Yung may pari po. Okay, very good, no? Kung babasahin natin ang Revelations 1:6, ito ang ating mababasa. Okay? Ginawa tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos ng kanyang Ama. Sa kanya ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan magpakailanman. So sa kanyang iglesia pala, kapatid, no? Ginawa niya maghari ang mga pari upang maglingkod sa Diyos at sa kanyang Ama. No? So bakit ba importante na may pari sa isang iglesia? Dahil may isang utos ang Panginoong Jesucristo, kapatid, na yun ang magbibigay sa iyo ng isang buhay. Alam mo ba kung ano yun? Ano po? Yun ang kanyang katawan. No? Babasahin natin sa John 6. No? Ito ang pinaka, kung sabaga, main dishes ng kaligtasan. No? Basahin natin, ha? 6, umpisahan natin sa 48. Umpisahan natin sa 48, ito ang ating mababasa. Kasi kaligtasan ang hinahanap mo, so ito ating mababasa. Yes po. Dahil ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Sino to? Jesus Christ. Jesus Christ. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang mga ninuno ninyo noong nasa ilang pa sila. Ngunit namatay din silang lahat. Pero, narito, ang tinapay na mula sa langit. Sino yan? Jesus Christ. Jesus Christ. At hindi na mamamatay ang sinumang kumain nito. So, kinakailangan pala natin kainin, kapatid, ang kaniyang katawan. No? Dito sa 51, ako ang tinapay na nagmula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. So kinakailangan makain natin yung tinapay na iyon, no? Sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking ano daw? Katawan. Kumakain ba kayo ng katawan ng Panginoong Jesucristo sa ano nyo, bro? Hindi. Yung hostya po ba? Yes. Yun ang ostia. Mamaya ipapaliwanagan pa natin sa iyo yan, no, kung ano ang kahalagahan ng ostia.
Bakit ano pang mangyayari kung hindi ka makakain ng kanyang katawan sa 53? Sinabi ni Jesus sa kanila, sinasabi ko sa inyo ang totoo, malibang kainin ninyo ang katawan ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay ng walang hanggan. Hindi ba nangangailangan ka ng kaligtasan? Yes po. Sa inyo ba, ginagawa nyo itong pagkain ng katawan at pag-inom ng dugo ng ating Panginoong Kristo o hindi? Meron po minsan pag meron po pag ano ba yun? Meron po kaming ginagawa ganyan, parang makain po ng hostya, tsaka po ano. Pero simbolismo lang. Opo. Simbolismo lang sa inyo. Di ba? Opo. Simbolismo. Pero kung babasahin natin kapatid, pag binasa mo ng maigi itong sinabi ng Panginoong Kristo, hindi to simbolismo kasi tunay. No? Mula sa langit, mabubuhay magpakailanman. Ang kumain tinapay na ito sapagkat ang ibibigay kong tinapay para magkaroon ng buhay na walang hanggan ang mga tao sa mundo ay walang iba kundi ang aking katawan, no? So dito sa 58 yata yun, ito ay tunay na katawan, hindi to simbolismo lang, no? Muita. Ito sa 58 yata, ako ang tinapay na mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain ng inyong mga ninuno dahil namatay pa rin sila kahit kumain sila noon. Ngunit ang sino mang kumain ng tinapay na ito ay may buhay magpakailanman. So hanapin ko lang yung talata na itong tinapay na ito ay tunay na tinapay. Hindi siya simbolismo lang. Sa inyo kasi simbolismo lang yan eh. No? Ito, sa 55 pala. Sapagkat ang aking katawan ay tunay. Tunay na pagkain at tunay na inumin. Hindi simbolismo lang. Opo. So hindi mo pwedeng gawing gumagawa kayo niyan simbolismo sa katawan ni Kristo. No, dapat pag ginawa niyo yan, make it sure na yung tinapay na yun ay nagiging tunay at katawan ng ating Panginoong Kristo. Naging tunay na dugo ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang gawain na yun ay gawain ng Diyos kasi nagiging tunay. Mateo 26:26 bro, anong sabi niya diyan? Okay, sa Matthew 26:26, ito ang cross-reference. Ito ang ating mababasa. Okay, no? Kasi ito talaga ang ano ng buhay na walang hanggan o ang kaligtasan na hinahanap mo, ang kanyang katawan. Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos at pagkatapos ay hinati-hati niya ito at binigay sa mga tagasunod niya. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Kunin ninyo at kainin. Ito ang aking katawan. May sinabi ba siyang kunin niyo ito ay simbolo o ang aking katawan nakalagay? Aking katawan po. Katawan talaga yan. Hindi siya simbolo. Ang sabi ni pastor, simbolo lang yan, kahit ano yan, at tinapay na yan, kahit ano, misinterpretation yan. So sabi ko nga sa iyo, no, kapag nag-misinterpret ka sa Biblia at pinakikinggan mo ay walang authority, alam mo na, kung saan ka mapupunta, ikaw ang nagsabi niya na naghahanap ka ng salvation. And ang pinaka-punto natin dito kanina pa, no, baka may mga magte-testimony pa, tingnan mo kagad yung founder. I-search mo ngayon, bro, ngayon sa ano mo, kung sino ba founder ng Roman Catholic Church kung sino founder ng Born Again. Kasi kailangan, doon ka sa foundation, bro. Kasi pagka sa Bible interpretation yan, yung mali-mali nila, pwede kang mabudol-budol dyan. Pwede kang maligaw dyan. Tingnan mo muna, who's the founder muna? Foundation. Kasi doon nagkakamali yung mga problema ng mga nakikinig sa ibang sekta, matamis na dila. No, so madali kang makuha. Biro mo, pag hindi mo pag sinabi nga ni Kibuloy, siya may-ari ng mundo, biro mo naniniwala sila doon dahil sa sinabi lang nila, kailangan may batayan ka. Ngayon, pagka tinanong mo yung pastor, foundation lang, sino po yung founder ng Born Again? Ayan. So Born Again muna. Born Again muna, sino? Okay. Sige. Yung sa Born Again kaganina, nabasa na natin sa Born Again, ito ang sabi dito, no? Born Again Christianity to a single individual notable figures, yung mga sikat na mga kilalang tao who contributed to its prominence include evangelical leaders such as Billy Graham, ang una, no? Billy Graham, Chuck Colson, and various Pentecostal and charismatic leaders. Okay, yan ang sa Born Again. Ito sa Roman Catholic Church, tinanong ko ang internet, who founded the Roman Catholic Church? Ito ang sagot. The Roman Catholic Church traces its origin back
to Jesus Christ and the 12 apostles, particularly Apostles. Saint Peter, whom Catholics believe was appointed by Jesus as the leader of the apostles and the foundation of the church. According to Catholic tradition, Jesus said to Peter, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Matthew 16:18. So malinaw dito, Bro Angel, na ang Roman Catholic Church traces its origins back to Jesus Christ and the 12 apostles, particularly Saint Peter, whom Catholics believe was appointed by Jesus Christ as the leader of the apostles and the foundation of the church. May isa pa akong reference na binigay sa iyo sa Google lang yan. Simple lang yan. Who is the founder of the Roman Catholic Church? With your fingertips, bro, malalaman mo yan. May sinenda ko sa iyo, bro Okay. Junri ngayon. Google na yan. Yes. So ito, Jesus Christ, the founder of Catholicism. Jesus Christ founded the Roman Catholic Church during his earthly ministry around 30 AD. Ngayon, yung born again mo, sabi niya si Jesus. Tanong, saan makukuha ang reference born again founded by Jesus Christ? Pag wala siyang binigay, bro, wrong interpretation and self-proclaim yun. Ibig sabihin yun, nagsisinungaling siya, hindi siya totoo iglesia, kapatid. Sino pupuntahan mo? Founded by Jesus Christ o founded by Billy Graham? Founded by Christ. At tandaan mo palagi, kapatid, no? Dahil ang tanong mo talaga kanina, yung salvation in Bible, iisa lang ang ibinigay ng ating Panginoong Kristo for salvation, or tinatawag nating life eternal, yung kanyang katawan. At yung gawain na yun sa pagpapakain, iniwan yun ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol. At alam naman natin na yung mga apostol, mga pari yun according to the Bible. No, sa Lucas 22:19-20, kapatid, ito ang ating mababasa. Iniwan na yun sa mga pari ang gawain na yun. Kasi yun nga ang i-receive ng mga tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kapatid. No? So ito ang binabasa. Ang sinabi sa Lucas 22:19-20. Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Ano ang sinabi niya dito? Gawin ninyo ito bilang pagpaalaala sa akin. Kaya nga yung mga apostol na ang nangaral, bro, ginagawa nila yan. Ginagawa nila yan. Halimbawa dito sa unang Korinto, sige, sa gawa muna. No, sa gawa 2:44, nagkumakain na sila ng tinapay, no? Acts 2:44, ito ang ating mababasa. Maganda ang pagsasamahan ng mga mananampalataya at pinag-isa nila ang kanilang mga ari-arian para makabahagi ang lahat. Sa 46 yata. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Yan yung katawan ng Panginoong Kristo. Unang Korinto 10:17, anong sabi ng Apostol Pablo dito? Kaya nga, iisang katawan lang tayo kahit maraming bahagi. Dahil iisang tinapay lang ating pinagsasaluhan. Anong tinapay yan? Katawan ni Kristo. At yan yung ostea. Pinagsasaluhan. Yes, ito yung ostea. Sa panahon natin ngayon, yan yung ostea, kapatid, no? Dahil Yes, po. yung ostea na yun, through the prayers or consecration of the priest, nagiging tunay at dugo at laman ng ating Panginoong Jesucristo yun. Kaya nga sa atin, ang nire-receive natin ay tunay na laman, dugo, pagka-Diyos at kaluluwa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi natin pwedeng i-receive yan kapag nasa state of mortal sin tayo. No, ito ang sinabi ni Apostol na San Pablo sa taga-Korinto, no? Sa mga kumakain ng kanyang tinapay, hindi pwede basta-basta kainin yan. Umpisahan natin sa 23 para makuha natin yung konteksto. Ito ang pangangaral ni Apostol na Pablo. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon. At itinuturo ko naman sa inyo noong gabing traidorin ang Panginoong Hesus. Kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, ito, kapatid, wala na ang Panginoong Jesucristo dito.
ginagawa na ng mga apostol ang ginagawa ng Panginoong Kristo na ano daw sabi ni San Pablo, itinuturo ko naman sa inyo, itinuturo niya sa mga sumusunod sa kanila, mga pari din, no? At pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang katawan na inihahandog para sa inyo. Di ba ito yung sinabi ng Panginoong Kristo? Yes po. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ginawa ni San Pablo. Itinuro niya sa kanyang mga alagad. Itinuro niya sa mga pari din. Kaya nga hanggang ngayon may tinatawag kapatid na apostolic succession. Yun pala yun. Yes, yan yon, isa yan. No, actually, ang dami nating apostolic succession. Okay, so patuloy natin sa 25. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Oh, yung wine naman, 'di ba? Makikita mo sa pare, after mag-consecrate ng tinapay, yung wine naman, 'di ba? Yes po. Oh, kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na ipinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-aalaala sa akin uli, di ba? Oh, sinabi, tinuro uli ni San Pablo sa 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa kanyang pababalik. Hanggang kailan daw kapatid? Hanggang Sa kanyang pagbabalik. hanggang sa kanyang pababalik, ibig sabihin walang putol na nagawain yan ng iglesia ng Panginoon, tama? Tama po. Napuputol ba yan sa iglesia Katolika? Wala. Hindi po. Hindi, po sa kinaaniban mo ngayon, minsanan lang. Opo, minsan lang. Parang parang once a year lang ata. O once a year lang, no, sa May- inyo. Pero sa Opo. pangangaral ni Apostol na Pablo, ito ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik. Okay? Well, bago natin balikan ng 27, actually sa hula niyang kapatid, araw-araw yan gagawin, no? Sa hula ni Malakias, araw-araw yan gagawin mula sa sunset up to sunrise. Ito ang ating mababasa sa Malakias 1:11, no? Hula to sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, 'di ba? Ang misa ng pari nag-uumpisa ng madaling araw. Yes po, alas 5. Oh, sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan. Tama? Opo. Oh, Sunset. ano bang ginagawa diyan? Magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil at sa bawat dako ay pagkahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So kung i-contextualize natin ang hula ni Malakias, yung gawain palang paghahandog sa tinapay at dugo, through mass, yan ay from sunset to sunrise. Tama? Opo. Mm. Wala. Sige, so Umaga hanggang gabi. yes, umaga hanggang gabi yan. Ayon sa hula. So, babalikan natin yung 27. Kaya nga, napaka-ironic kapatid, kapag kumain ka ng tinapay na yun, yung ostia, kumain ka na wala ka sa estado ng grasya or may mortal sin ka, ito ang mangyayari sa iyo, wika ni San Pablo. No? Kaya't sino mang kumain ng tinapay o inumin sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kanino ka magkakasala kapatid kapag hindi ka nararapat ka kumain? Kanino ka magkakasala, sa tinapay at dugo o sa Panginoon? Panginoon. Bakit sa Panginoon ka magkakasala? Tinapay naman at yung wine ang ininom mo. Bakit kaya? Meron ka kasing kasalanan. Sin. No. Yes. Pero bakit kapag kumain ka no na may kasalanan ka, bakit sa Panginoon ka nagkakasala? Tinapay lang naman yun at wine ang ininom mo. Bakit kaya? Yun po yung kanyang katawan. Correct. Nakuha mo. Dahil yun mismo ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit ka naman makakasala sa tinapay? Di ba kung tinapay lang yun, ba't ka makakasala doon? Ito halimbawa, itong tinapay ko dito, kakainin ko na may mortal sin ako, magkakasala ba ako dito? Hindi, di ba? Kasi simpleng tinapay lang to Hindi po, kasi hindi naman katawan ni Christine. Yes. Pero ang sabi ni San Pablo dito, ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Ba't sa Panginoon kayo magkakasala? Kung ordinaryong tinapay lang yun. So therefore, ang kinakain natin, ang iniinom natin ay binibigay ng mga pari, ang katawan at tugo, ang pagka-Diyos at ang kaluluwa ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ang aral ng Simbahang Katoliko.
Kaya nga, nasisiguro natin ang ating kaligtasan sa Catholic Church, kapatid, because of that gawain. Because of that aral ng simbahan na tawag dyan is deposit of faith. Na galing sa mga apostol, itinuro sa mga sumunod sa kanila, kasi merong tinatawag na apostolic succession. Succession. Yun pala yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba? Even the gates of hell shall not prevail against it. Bakit kaya? Dahil alam niya, mamamatay si Pedro, may papalit. At may papalit. At may papalit. Hanggang sa kanyang pagbalik, may papalit. Bro, apostolic succession, mukhang alam niya yon. Ngayon, Yes, ang problema nga lang, hindi niya alam kung kanina, sabi nga kanina sa Matthew 16:18-20, kausap niya si Saint Peter. Tapos, kanino yung susi ngayon, panahon na to, hindi niya alam. So, kailangan sa mismo kasaysayan, alam mo dapat yan. Kumbaga sa pinanggalingan mo, kailangan ikaw alam mo kanino ka galing. Kung sa apelido Tingnan natin yan. sa internet, Bro Angel. Hindi, ayan. Tingnan natin sa internet kung... may binigay ka. ngayon Sige, sa'yo. tingnan natin. Sige. Una, sino ba yung apostolic successor ni Saint Peter binigyan ng susi sa Okay. panahon ngayon? No? Una, Sige. pinakauna si Apostol Pedro. List of Pope ay binigay ako sa iyo, bro. Minessage ko. Tapos senior cut ko na lang sa 266. So, ito. Yung sa number, pinakauna muna. Ito, si St. Peter, ang pinakauna. Okay. Noong taong 32 to 67 AD. Successor, Ang sumunod? successor yan. Si St. Linus. Okay, fast forward mo hanggang 266 panahon ngayon sa second Sige. Sa 266 na, si Pope Francis na sa 213. Sa 2013. So, Ayan, si Pope Francis. sino ang successor ni Saint Peter sa panahon ngayon, kapatid? So, si Pope Francis po. Okay. Hindi ang pastor mo? Hindi po. So, may connection sila kay Jesus o wala? Wala po. Kasi sabi diyan pari po. Hindi lang yun. Ang kausap ni Jesus si Saint Peter. At sa kasaysayan ng buong mundo, sa iglesia, sa church, ang Saint Peter, walang ibang kadugtong ko si Pope Francis eh. Kahit sinong tao sa buong mundo, wala eh. Yung kadugtong kahit sa kasaysayan mo tingnan. Yes, at papatunayan ko rin sa iyo, kapatid, na biblical yung si Pedro ang unang pinili, tapos may succession, no? Through Bible, Okay, so ito yung pagtalaga ng ating Panginoong Jesucristo kay San Pedro, no? Maliban doon sa binigyan siya ng susi, no? Binigyan siya ng susi. Kung yung susi kasi, kapatid, ang ibig sabihin nun, authority. Authority na mula sa langit ibinigay kay San Pedro. Kaya anuman ang ipahintulot ni Pedro, pahihintulutan sa langit, at anuman ang hindi niya pahihintulutan sa lupa, hindi din pahihintulutan sa langit. Kaya nga may authority si San Pedro. Okay? So maliban doon, ito ang wala pong authority yung ng bishop namin. Ibig sabihin po wala pala talaga silang authority. Yes, Kaya kasi nga, tingnan mo yung history natin eh, kung nandun siya dun sa list of popes eh. Kung Saint Peter, dun sa bishop mo, kung may connection siya. Kaya tinatanong kita kanina eh, sino yung mga bishop pa niyang kasama o yung nag-ordain sa kanyang bishop? Sinong kasunod niya? Wala. Di self-proclaim. Kaya nga tinanong kita kanina eh, sino nagsabi sa kanya maging bishop siya? Siya lang. Kasi Bro Angel, walang susi yung kapatid, kasi kung at walang connection. Connection, not like in the kasaysayan. Tingnan mo, Saint Peter, hanggang tayo lang ang may kasaysayan sa buong mundo. Ang mga ngaral nating leader, tayo lang Katoliko, iniwan mo. Paano yan? Yes. At wala talaga silang susi, kapatid, kasi kung uunawain nating maigi ang Matthew 16:18-19, ito, papaunawa ko sa iyo at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi makakapanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ano daw ang ibinigay kay Pedro? Ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Hindi sinabi ng Panginoong Jesucristo, ibibigay ko sa iyo at sa iba. Sa kanya lang talaga, di ba? Opo. At hanapin mo dapat kung kanasa na susi ngayon sa kasaysayan na yun. Kasaysayan. Ngayon, tingnan muna natin, Brother Angel, yung other na katungkulan ni San Pedro, no? Ito yung isa pa sa kanyang katungkulan. Kaya nang mga
pawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakainin mo ang aking mga kordero. Anong utos kay Pedro? Pakainin ang mga? Cordero. Ano yung kordero, bro? Mga tao. Mga taong membro ng kanyang simbahan, flock, di ba? Yes po. O si Pedro ang sinabihan niyan, 3 beses yan, hanggang sa 17, ganun din ang pagkasabi niyan. Sabi dito, pakainin mo ang aking mga tupa. Si Pedro pa rin. So si Pedro ang tagapangalaga ng kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya talagang una, tama? Opo. Oh, so yung succession, yung saan mababasa na may papalit sa kanya. Oh, babasahin natin ang gawa, no? Babasahin natin to sa King James Version. No, gawa do 1:20. Ito ang ating mababasa na mayroon talagang mayroong susunod sa pagiging obispo, no? Ito ang ating mababasa, kapatid. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Meron pala talagang papalit, kapatid, sa pagiging obispo. Sino Mayroong po yan? tinatawag na succession of bishops. Di ba? Malino naman dyan eh. His bishopric let another take. May magti-take over talaga sa katungkulan. Kasi when we say bishopric, it's an office. No? Office or katungkulan ng mga obispo yan na pinamumunuan ni San Pedro as the head of the apostles. Kaya nga sa ating panahon, makikita mo, bawat diocesan mayroong Bishop. may bishop. Pero sa lahat ng kaobispuan, mayroong Pare. hindi, mayroong Santo Papa. Papa. Santo Papa, siya ang pinaka-head sa mga bishop at sa head ng buong kawan ng Panginoong Jesucristo, ibig sabihin ng simbahan. So mayroong hierarchical ang simbahan ng Panginoon, kapatid. No? From the appointed one, si Pedro, o sa panahon natin ngayon si St. Francis, down to cardinals, bishops, and then mga other mga pare, and then deacons, and then laiko. So, And lastly bro, yes. sabi niya hindi na mahalaga religion, tama Aris? Yes po. Okay, hindi ba mahalaga? Sa palagay ko hindi niya binabasa to. Unang Timoteo chapter 3 verse ano nga po, bro? 15-16. Oh, yeah, ito maganda to. Okay. Sa English ba or sa Tagalog na lang? Hindi daw mahalaga religion. Sa Tagalog bro, na lang, LBB. Tagalog na lang, MBB. Sige, no? Ano So, sabi niya, Pastor? Kaya nga, kasinungalingan ang ibinibigay sa iyo, kapatid, no? Dahil, Kulang ito ang actually. ating mababasa, John 3:3 lang alam nila. unahin natin sa 15, bro, Angel. 15 muna. Oh, sa 15 muna, no? So, ito ang ating mababasa. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong dapat pala kabilang saan? Sa sambahayan ng Diyos na buhay, na alin yan? Sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So, ang iglesia pala, bro Angel, ang saligan at haligi ng katotohanan, hindi pala Hindi pala born again. O sige. hindi mo tuloy. again. O, sa 16, ano ba yung iglesia na yan? Dito. Hindi maikakaila na napakadakila ng hiwaga ng ating, ano daw, kapatid? Religion. O reliyon. Anong may sabi ng pastor mo? religion. Ano yung sabi ng pastor mo? Relasyon. Di sabi niya, walang? Di ba sabi niya, walang relihiyon, relasyon lang? Oo. O sabi ng pastor mo, walang relihiyon, relasyon lang. Pero bakit kay San Pablo, pinagsigawan niya na ang hiwaga pala ng relihiyon ni San Pablo, kapatid? Paano yun? Paano nangyari yun ng pastor mo? Hindi kumikilala ng relihiyon. Samantalang si Pablo, ipinangalandakan niya na mahiwaga ang kanilang relihiyon. Hindi, tsaka wala paano yan? Nasa loob ka ba ng relihiyon na yan? Nahaligi ng katotohanan at iglesia? Nasa loob ka o wala? Sa ngayon po, wala po. Sa ngayon. Yes. So at least doon na lang tayo. So una, tanungin mo yung founder niya.
Pangalawa, yung iglesia, ibigay mo yan. Kung sabi niya, wala iglesia, walang ganito. Ayan, at sa paghuhukom, sa pahayag 22:16, ipinahayag niya lang sa church niya, hindi sa born again. Ang born again, pabasa mo sa 4 and 5, may kasunod yon, may water and spirit yon, binyag yon, requirements lang yon, hindi yon iglesia. Isa sa mga initial requirements ng faith natin yon, mag-umpisa sa binyag. Pagkatapos ng dire-diretso na hanggang sa doon sa sacraments natin. Pero hindi siya yung loob na hindi siya iglesia, baptism nga sacrament nga So ginawa niya grupo na. Hindi ganoon, walang born again na iglesia na tinatawag sa binasa natin. Iglesia, founder, yung mga importante, at pagkatapos pabasa mo na may religion pala, ba't sabi mo wala? Mga simpleng na makapag sa kanya, at una anuin mo muna yung sarili mo. And kung babalik ka sa Catholic, kapatid, tandaan mo kapatid, bali apostasy ginawa mo, you need to go to confession. No, apostasy and mortal sin yan. So, at yung iba pang ginawa mo na but tandaan mo, nabinyagan ka na sa Katoliko, wala na visa yung mga binyag natin sa ibang sekta, wala na yon. Isang beses ka lang mabinyagan, yun yung born again. Noon ka na born again, noon binyagan at nakumpilan. Yun. Initial rituals ng simbahan yon para ka mag-umpisang umanid sa Church ni Jesus. Founded by Jesus Christ, walang iba kung the Roman Catholic Church. Misinterpretation, maling interpretation, sabi ni Father Richmond, may impyerno ka dyan. So, kung wala sila sa iglesia, lumayas ka na dyan. Umalis ka na dyan, nasa totoong church ka, at wag ka na makinig sa ibang iglesia, kapatid. Yun po, Yes, kapatid, at hanggang doon na lang tayo. Isa paliwanag pa, Bro Angel, no? Kasi si kapatid na Aris ay dating Katoliko. So, tanungin mo na kita, Bro Aris, sa mga narinig mo ngayon sa amin, nakumbinsi ka ba na ang simbahan ayon sa history at sa Biblia ay ang tatag ng Panginoong Jesucristo, Bro? Opo. At ito Maliwanag ay po yung kapaliwanan. ito ay iyong iniwanan, di ba? Opo. Mag-isip-isip ka, kapatid, kasi na-convince ka na ngayon na ito palang simbahan na yung iniwanan ay galing kay Kristo. Ito ang wika ni Apostol na San Juan, kapatid. No? Pag-isipan mo ito, no? Opo. Mga anak. Oy, nawala. Wait. Balik. Ano ba nangyari? 1 John 2:18 and 19, no? Para magising ka, kapatid, no? Kasi iniwanan mo para bumalik ka kaagad. Mamunting mga anak, ito na ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Antikristo, naka-kumunoun siya, bro, ibig sabihin marami. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Marami nga, no? Sa panahon pala nila, marami ng Antikristo. Sino-sino bang mga ito? Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Kapatid, ayon sa iyong nabasa, ang mga nagsipaglabas sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay mga ano? Antikristo. Kaya kung ayaw mo, naghahanap ka ng kaligtasan, ngayon, ayaw mo palang maging Antikristo, bumalik ka na, kapatid. Maawa ka sa kaluluwa mo, no? Yun lang ang payo namin sa'yo dahil malapit na ang oras at naway naliwanagan ka namin, kapatid. Well, kami dito, bro, is from Tuesday to Sunday, every 8 p.m. Bumalik ka dito para yung mga issue mo na iba pa, like yung larawan, sa susunod natin pag-uusapan yun, okay? Apo. Okay, kapatid. So, anong masasabi mo, kapatid, ngayong nasagot namin yung ibang objections mo? Ayun po, naniwanagan po ako sa mga, kasi dati kasi parang hindi ako seryoso sa paglilingkod ko dati. Ngayon, bro, babalik ka na ba? Opo. Oh, amen! Praise the Lord. So, sa pagka Thanks bumalik to God. ka uli, nagkumpisal ka, sa susunod mag-testimony ka rito kung ano may nangyari sa'yo. Ha? Okay, salamat sa Diyos at bigyan natin pagkakataon ng iba. Salamat po. Maraming salamat, bro, at keep in touch lang sa akin at para mag-guide kita, ha?
Okay, bro, Apo. kapatid. Maraming salamat, bro. Salamat po. Okay, salamat, kapatid. Yon. At least ay success ang atin pong pakikipag ugnayan sa ating kapatid na naghahanap po ng na kaliwanagan, no, sa kanyang iniwanang pananampalataya na akala niya ay hindi totoo, pero ngayon siya ay naliwanagan na yun pala talaga ang tunay na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So God bless sa iyo, kapatid, at naway tuloy-tuloy ang iyong pagbabalik sa simbahan at huwag ka nang magpalingla pa sa ibang mananampalataya na hindi inutusan, no? Kasi sabi pa naman dito ni Apostol na Pablo sa Roma 10:17, ito ang wika ni Apostol na Pablo, kaya ingat tayo, no? Ito ang kanya pong sinabi. Kaya nga, ang paniniwalay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ingat kasi yung mga napakinggan, kasi yan ang maging bunga ng iyong pananampalataya na hindi naman itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid. No, mabuhay ka at balik ka dito para sa mga ibang objections na gusto mong maunawaan, kapatid. Salamat sa iyo, kapatid, at Po. God bless sa iyo, bro. God bless. Yes po, bye-bye po. Yeah, bye-bye. Okay.